beloved Boss Mike Cervera. Prosecutors are seeking the death penalty against a Filipino nurse accused of child sexual abuse. The case comes after a months-long investigation with damning evidence, including a video recorded by one of the victims. The details in this report. Biruin nyo yung isang biktima na i-record, mga kababayan, yung kanyang pang-aabuso, ano? Grabe, no? Report by our U.S. correspondent, Paul Garilao. Prosecutors in Florida's 5th Judicial Circuit are seeking the death penalty against Filipino nurse Schubert Navarosa Macarat, following a grand jury indictment charging him with 47 felony counts. The charges include multiple counts of sexual battery. Grabe yan, multiple counts, mga kababayan, ang kaso. Diba, mga kababayan? For child sexual abuse. Grabe, mga kababayan. Involving a child under the age of 12. Oy, kita nyo, 12, mga kababayan. 12. 12 taon, mga kababayan, ang kanilang binibengbang, ha? Kanji official, replay ito, kaya manood ka lang dyan. Replay ito, ha? Hindi mo pa naman napapanood ito, kaya replay. Kinakantahan pa ako ni Aichang Bosch. Tulog na, mahal ko. Mahimbing ang tulog. Huwag ka nang lalabas. Baka ikaw ay mapunta sa beer house. Kaya ka pinapatulog, loko. Nudeta Pascual, pangalawang live natin ngayong umaga, ha? Tigilan mo, Arnold Lopez, ha? Kaya ka pinapatulog ni Aichang para hindi ka mapunta sa mga beer house. Uy! Ito na. As well as counts related to the possession of child sexual abuse material. The investigation began after the alleged victim disclosed Tingnan nyo, mga kababayan, yung itsura, mukha namang matino, ano? Ha? Parang si Kibuloy. Mukha naman silang matitino. Pero yung mga utak niyan may nagtatago. Ha? Di ba? May nagtatago na ang mga trip ng mga hayop na yan ay mangmolestya ng mga minor de edad, hindi kabataan Jolly Requesto. Minor de edad. Irene Padron, Heidi Pantino, Lucky Girl. Hindi kami ganyan ni Arnold Lopez. Ang mga nabibiktima namin nasa tamang pag-iisip na. Hindi yung mga ganito, Diyos ko. Nakakadiri yan, mga kababayan ko, ha. Biruin mo, minor de edad. years of abuse to authorities, leading to a months-long investigation. According to the arrest affidavit, the alleged victim told investigators she secretly placed a camera inside her bedroom because she believed another incident would occur. Authorities say the recording became part of the investigation. Investigators also say they recovered a hard drive containing hundreds of files identified as child sexual abuse material. Grabe, mga kababayan, 105 na files, mga kababayan, na naglalaman mga kababayan, ng sexual abuse. Materyales ng sexual abuse na mga file, mga kababayan ko, talagang nire-record pa. Para siguro ipagmayabang, sabi, ito, pila-pila na. Pila-pila na yung mga minumolestya ko. Hindi bengbang ang tawag doon, molestya State Attorney Bill Gladstone says his office is seeking the death penalty because in his words, the alleged crimes are so heinous that no other punishment is fitting. Beyond the criminal charge. So, bitayin nyo na. Pangulong Bongbong, wag mo na itong tulong-tulungan kasi yung mga ganyan talagang gusto rin naman nilang mabitay yan
Di ba? Oo, bitayin nyo na! Baka nga mag-rally pa kami pag hindi nabitay ang hayop na yun. Nakakahiya eh. Alam nyo mga kababayan, yung mga DDS, wala nang binigay sa bansang itong mabuti. Puro kahihiyan. Ngayon, alam mo na Banat Bay, paano mo nasisikmura na magkaroon ng kasama na may ganito ring klaseng sitwasyon? Paano nyo nasisikmura yan? Pinagyayabang nyo sa isa't isa yan? Tumira ako ng 13. Tangina pare, wala pang bulbul eh. Wala nga akong mahawakan suso, pare. Ganon. Ganon kayo magkwentuhan, mga putang ina nyo. Nagyayabangan kayo, putang ina, wala ka doon sa tinira ko. Yung tinira ko, 13. Oo, magte-13. Putang ina, pare, walang bulbul, pare. Tangina, pare, nung hawakan ko yung suso, wala akong mahawakan kasi hindi pa sumisibol, pare. Tapos sabay nagtatawanan kayo, ganon. Tapos proud na proud kayo sa sarili nyo. Tanginang yan. Anong klaseng utak meron kayo? Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, itong mga katunggali natin na nagpapanggap na makabayan, makatao, putang ina, delikado yan. Yung mga ginagawa nila mga kababayan, abay, malayo sa lumalabas sa mga bunganga nila. Diba? Evangeline Camilosa. Kayo, isipin nyo yan. Yung mga binabanat-banat nila ng mga salita na ganyan. Nakakahiya ho. Nakakahiya. Diba, mga kababayan ko? Nakakahiya. Biruin ninyo. Siguro, desperado na kasi nga, pangit yung mukha eh. Siguro, isip-isip niya, pag nananalamin siya, putang inang, pangit ko. May magkakagusto pa ba sa akin? Siguro, nadismaya sa sarili niya. Nadismaya sa sarili niya na pangit siya. Tignan nyo naman yung itsura talaga. Si Raulo na lang ang magsasabing pogi siya. Di ba? Anong nakita mga kababayan na putang ina, pangit mo. Oo, kailangan gayahin mo na lang si Kibuloy. Yung dumali ka na lang nung hindi pa makakapagdesisyon para sa sarili niya. Daanin mo sa lollipop at chocolate. Yung mga ganon, mga kababayan, dapat yan, mga binibitay talaga eh. Di ba, Benji Bernardo? Kayo naman, putang ina, alam nyo ng minor de edad, babarurot pa kayo ng babarurot. Di ba kayo nahihiya niyan? Minor de edad. Ako, 60. Magka-jowa man ako ng 18, 19, okay lang kasi nasa tama at wastong edad na yon. Tama, di ba? Alimbawa, ako, 60. Jowa ko, 19. At least nasa tamang edad na. Kaya niya nang magdesisyon para sa sarili niya. Pero yung 12, 13, tang-inaano naman ang alam niya na desisyon. Di ba? Basta lang meron kang lollipop, payag na yan eh. Yan yung lagi natin sinasabi. Ayan na. Legal experts say the case could become a major test of Florida's 2023 law authorizing the death penalty in certain child sexual battery cases. We asked former federal prosecutor and criminal defense attorney David Haas why this case is legally significant. Eventually, this case will be heard by a Supreme Court. There is a U.S. Supreme Court decision that says that the death penalty for these offenses is not permissible. And so, how that gets litigated and how it gets resolved, will determine whether or not the death penalty can actually be carried out, assuming he's even convicted of the offenses. Legal experts say. So pinagtatalunan pa nila para sa akin mga kababayan bitayin nyo na. Awang bainda. Kaokin nila nga
Tangina na hindi ba nila naiisip siguro dahil na si Banat Bay naman hindi pa nagkakaanak ha? Oo. Wala pang anak na babae. Kaya siguro walang pakialam sa ganon walang anak na paghahalimbawaan kung halimbawa may anak lang si Banat Bay siguro nyo maiintindihan niya yung sinasabi natin tayo mga kababayan may mga anak tayong babae. May anak tayong mga 12, 13. Tapos mga kababayan ko, may makikita tayong ganyan. Kayo, alam nyo yan, nung mga edad nyo 12, 13. Ano ba alam ninyo nun? Magluksong tinik, mag-Chinese garter, magtago-taguan, magtombang preso. Di ba? Mag-Jackie Stone. Di ba? Yun lang yung mga alam nyo noon. Luto-lutuan. Ang pinaka-paborito ko, bahay-bahayan. Di ba, no? Siguro nagbahay-bahayan din sila. Ang nangyari nga lang, merong ginaya, Beauty and the Beast. Uta, mukhang nabola sa ganun kunyari nene, ikaw ang beauty at ako naman ang beast. Gagayahin natin yung palabas. Siyempre, ikaw yung beauty, dapat ma-inlove ka sa beast. Ako yung beast, ma-inlove ka sa akin At pag na-inlove ka sa akin, kailangan magbengbangan tayong dalawa. Bebeng-bangin kita. Patuwad, patihaya, padapa. Ganon. Tangina na, dali ng ganon siguro. Ewan ko, lagi siguro nanonood ng video. Objection! Ano naman ang discrimination dyan? Wala. Sige, tuloy. The case is expected to take years to resolve, as both the criminal proceedings and the constitutionality of Florida's death penalty law could face lengthy court challenges. A jury will determine whether or not, the defendant should receive or shouldn't receive the death penalty. Paul Garilao, Billionaire. Eto na, pinagtatalunan pa mga kababayan kong bitayin nyo na! Bitayin nyo na Sino ba naman ang mga kokontra dyan? Si Sara lang naman, di ba? At saka yung mga grupo ni Banat Bay, nakaparehas niya. Ganun lang yan mga kababayan ko, ngayon, dito na tayo, dumako na tayo mga kababayan ko. Nako, eto matindi. Ate Evangeline, tanggalin muna natin. Sa mga nagtatanong kung reply tayo, pag napanood nyo na, reply na yon. Pag hindi nyo pa napanood, live yun! Diba? Espirita Amang, Ernilda Samartino, Mary Pinoses, Bel P, live yun, Mami Lord Abu Dhabi. Si Maria Rubino, Irene Padron, sino pa? Si Ai Chang, si Arnold Lopez, sino pa? Si Arwin Lucre. Ayan, di ba? Ito na, nako. Inatras na mga kababayan, ni Sentry. Yung kaso dito sa 18. Pero mga kababayan ko, meron po ngayong masamang balita. May masamang balita ngayon. Bakit? Nagkalat ang kabaong sa kung saan-saan. Nagkalat ang kabaong po sa kung saan-saan sa lansangan, mga kababayan. Eto abay, grabe sa mga gusto ng libreng kabaong, marami ho kayo makikita dyan sa lansangan ngayon. Tulad nito, yan nag-iwan dito ng kabaong, pre, kasama. May nag-iwan daw ng kabaong, Nag-iwan ng kabaong. Ayan. Marami ngayon sa lansangan yung ganyan. Yung mga nag-iiwan ng kabaong, ewan ko ba, bakit
iniiwan nila yan. O, eto pa, o. Eto, Boss Mike, o. Now, Paco News 5 correspondent. Pasado alas 6 nataan ng kapulisan ng Makati City Police ang isang kabaong na may nakalagay na telang pula at nakasulat na greedy salot. At Eto na ngayon, mga kababayan, o. Ay, kunin nyo na, o. Libre, o. Itago nyo muna sa bahay nyo. Yung kanina, Caloocan. Tapos meron pang ibang lugar. Eto naman, mga kababayan, ewan ko kung saan ito. Ay, grabe mga kababayan eh. Abay, maraming nag-iiwan ng kabaong. Oo, kung ako yan, kukunin ko yan, uwi ko yan dun sa, sa bodega. Di ba? Sa bodega ko ilalagay yan, Eto na, mga kapatid, Ninaw, Paco News 5 correspondent. Pasado alas 6 nataan ng kapulisan ng Makati City Police ang sa Makati naman ito, yung kanina Caloocan. isang kabaong na may nakalagay na telang pula at nakasulat na greedy salot. At ayon sa pulis ay pasado mag-aalas 5 ng umaga nang iniwan ito ng hindi pa nakikilala na mga tao. At ngayon ay rumisponde ang Makati Police upang tignan at suriin kung ano ang nilalaman nito. At Baka may bomba, no? Tignan natin, mahal pa naman ang kabaong ngayon. Yung kabaong ni Mima Alicia, parang nasa 200 plus na yun, papapansin natin, iniwan na lang itong kabaong na ito at aalamin natin. Kita nyo, sabi ni George Tapia, sa Quezon City meron din. Kita nyo, Caloocan, Quezon City, Makati. Aba mga kababayan, kalat yan, ang dami. Kung ano ang nasa loob at kung ano ang mensahe na ipinaparating nito. Mga kapatid, Ninaw Pauco, nagbabalita sa News 5. Kita nyo mga kababayan ko, nagkalat ang kabaong mga kababayan sa buong Kamaynilaan. Ano ba ang neto? Ano ba ang mensahe? Sa ating mga kababayan, putik na yan, easy lang. Sasamahan namin kayo sa galit nyo kung kanino yan. Di ba, Antonio? Ngayon, Jun Peña, kung naabala yung kababayan natin, hindi namin kayo sasamahan dyan. Doon lang kami sasama sa pinaglalaban na hindi maaabala ang mga kababayan nating Pilipino. Mukha itong ginagawa ay protesta po ito para sa mga putang inang mga checkwading kasi. Na-greedy daw dyan sa West Philippine Sea. Ito yung mga anti-China, mga kababayan. Ngayon ang naabalat na alarma mga kababayan nating Pilipino. Hindi ba pwedeng gawin ninyo yung mga ganyan ang abalahin nyo yung Chinese Embassy, wag yung kung saan-saan, Iwan nyo sa tapat doon kung kaya ninyo. Hindi yung mga kababayan natin, naiwan ko sa inyo. Ay, nako. Our beloved Boss Mike Cervera.